makakasama rin natin ang Executive Director ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated na si Ms. Menchi Silvestre. Magandang hapon po, Ms. Menchi, and thank you for being here. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Ms. Menchi, kailan inilusad ang tulong mga kapatid Bayanihan Drive at so far, ano ang suportang nakuha na ninyo? Yes. So officially ang tulong mga kapatid, parang sugod mga kapatid. So ito rin yung rallying people to help yung ating mga kababayan. It was officially launched kahapon sa programang Vibe. Pero alam naman natin na bago pa kasi yung bagyong Uwan, ay talagang sunod-sunod na mga kalamidad na rin na tumama sa ating bansa. And talagang tuloy-tuloy lamang din yung efforts ng Alagang Kapatid Foundation. And dahil napakalawak naman talaga ng devastation, hindi naman talaga namin ito magagawa mag-isa. And we're very fortunate that our chairman, Manny V. Pangilinan, really mandated. Well, actually, hindi naman namin kailangan hintayin na nautusan tayo, no? But it's automatic with the MVP Corporate Social Responsibility Council to agad-agad band together, pool our resources, kung anong pwedeng i-pitch ng bawat isa, yun ang pinagsasama-sama natin. And that allows us to really be on ground as soon as we can. Ano po ang mga challenges so far? Okay. And baka kasi pwedeng tumulong, ang mga gustong tumulong with those specific challenges. Okay, so una yung serye, no? Yung sunod-sunod na mga kalamidad. Bagyo, biglang nagkaroon ng earthquake, biglang nagkaroon na naman ng panibagong bagyo. And again, yung logistically and geographically, nandito tayo, ang donations are pouring in here in Metro Manila. So the challenge really is to bring it there, bring it to Cebu, bring it to Davao. Meron pang dagdag na logistic challenge dyan kasi yung kung irororo natin o roll on, roll off, o yung isasakay natin sa barko yung ating mga trucks, San Juanico Bridge is under repair. And inevitably, that's the best way really to reach Mindanao, to reach the Visayas. Kaya lang it's under repair. So iikot talaga ng malayo. And so we had to look for other routes to bring our goods to Cebu, as well as yung Davao. So yun ang isa talagang napakalaking challenge. It delays us by a couple of days. If really, para ikutan namin yung challenge na yan. But then again, kalamidad ito, yan talaga yung what we are really addressing, yung sitwasyon ng ating mga kapatid. So, yung ibang challenges dyan, given na yon, talagang alam namin na nature talaga eh. Yes. Walang komunikasyon, hindi madaling humanap ng listahan ng mga affected areas. But again, kung kapado at medyo, again, we rely heavily on the news, of course, to guide us to where we should go and to bring our resources. Ano naman po ang panawagan ng Alagang Kapatid Foundation dun po sa lahat ng mga kababayan natin na gusto rin pong makatulong? Yes. Of course, ang aming patuloy na panawagan, this is the chance for us to, sabi nga namin, kindness starts here. Ito talaga yung panahon na tayo ay pwedeng magbigay ng ating mga maitutulong. Hindi naman tayo pwedeng lahat ay pumunta ng Cebu. Hindi naman tayo pwedeng lahat ay basta mag-alsabalutan, punta tayo dun sa mga lugar na naapektuhan. But please trust us with your donation. At ito po ay talagang, we're very transparent. If you check the Facebook page of Alagang Kapatid Foundation, talagang every step of the way makikita po ninyo kung paano namin tinanggap, kung paano namin tinatransport, at kung paano ito nakakarating mula sa inyong mga tahanan, mula sa inyong mga kamay, ay nakakarating ito sa kamay ng mga taong nangangailangan ng tulong. So again, I hope we can flash our bank accounts, our bank details. We welcome your donations in cash. Pwede rin naman pong in kind. Meron din tayong mga priority items for donations. It's all on our Facebook page. And so that's it. Yun lang po ang aming lambing. Kung meron kayong maibabahagi, nandito ho kami para iparating. Tiyakin na ang inyong bahagi ay makarating sa ating mga kapatid na nangangailangan. Dagdag lang siguro natin, Ms. Menchi, kasi madami ang medyo nahihiya siguro, inisip nila what they're giving is not a lot. Walang maliit o malaking halaga. Kasi hindi naman tayo makakabuo ng, again, we're not asking for big items. We're saying lang,
kung kayo po ay nasa puso po ninyo na gusto ninyong makatulong, you will find ways eh. Makakaisip kayo, kayong magkakaibigan, kayong magkakaopisina, you can pool your resources, your donations together, and makakabuo po tayo ng napakalaking tulong na magbibigay ng pag-asa sa ating mga kapatid. Oo, pinagsama-sama na tulong no? Yes, Oo. yes. Pero ano po ang prefer nyo o ano ang pinakakailangan po na ibibigay sana through Alagang Kapatid Foundation? Okay. So ngayon na medyo may katagalan na walang makain, walang matulugan. Again, the basics. Alam po ninyo, tanungin niyo yung sarili niyo, what do you need to survive in a day? It's basically that. Yun din naman talaga ang kailangan nila. They need food, bigas. Sana yung mga delata natin is going to be yung mga ready-to-open cans. Mas madali po yan. Kung natangay yung gamit nila, very handy yan. Mga biscuits na mga hindi mo kailangang lutuin pero pantawid ng gutom nila. Also, if meron tayong hygiene items na kailangan din. So again, itong hygiene items, bakit mahalaga rin ito? Ito yung pipigil kasi ng mga sakit, di ba? Wala silang maayos na tulugan, wala silang maayos sa banyo. But if somehow yung hygiene ng mga kapatid natin ay still natutugunan natin, yung sakit mapipigilan din natin. Pwede rin po yung mga sleeping items. Wala silang maayos na tulugan at so yung banig, kumot, mosquito net, kulambo, very handy po yan ngayon. Magpapasko rin eh. I'm sure yung mga bata naghahanap ng laruan. Oo. That's also a possible donation. Oo. Usually po, yung mga NGOs or yung mga tumutulong, katulad pag may mga calamities, including Alagang Kapatid Foundation. I don't know about you guys, pero usually yung mga tumutulong, I prefer nila yung financial donation kasi mas practical. Correct. Ganun din po ba sa Alagang Kapatid? Din kasi when we rely on the donations, hindi natin masabi alin dyan yung kulang. So it's easier for us if it's in cash, kung ano yung kulang at kung ano yung kailangan, yun ang pwede nating i-purchase. Pangalawa, pwede nating i-purchase on ground. Sa lugar mismo. Una, para ang ekonomiya doon magsimula na rin talaga agad, di ba? Pangalawa, na puputol natin yung problema ng logistic. Di ba? Kung doon na tayo bibili, nandun na rin lamang yung mga teams natin, doon na. And so, nagpapasalamat na rin po kami doon sa mga nag-donate directly in Cebu. We have to start with about 2,500 food packs available in Cebu already. At we're flying in and may nirororo din kami all at the same time para ito ay maka-augment doon sa paunang nakarating nasa Cebu. Okay. Ms. Menchie, yung mga professionals din kaya, katulad let's say ng mga doktor o mga pwede rin po ba makipag-coordinate sa foundation para po? Okay. So maybe we have our kapatids from the health group later. I think we have Makati Medical Center. Mamaya darating din. So siguro yung tulungan namin dito para hindi lahat, sabi nga ni Boss MVP, kung ano yung inyong linya, go ahead and hindi kami dapat nagsasapaw-sapaw. So but again, that's also a possibility because later on, kakailanganin na nating tugunan yung kalusugan naman ng mga tao. Well, salamat po. Tayo ay talagang kailangan natin magtulong-tulong para to solve everything that's in front of us. But again, we thank you for your time. Yan po si ang ating kapatid, Menchie Silvestre, Executive Director ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated.